Hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayong araw ay magbasa at unawain ang salita ng Diyos. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay nagmula sa John chapter 14 verse 6. Ang John chapter 14 verse 6 ay isang pinakasikat at pinakamahalagang talata sa Biblia. Dito natin makikita ang malinaw na pagpakilala ni Jesus sa kanyang sarili bilang tanging daan patungo sa Ama. Mga kapatid, sa gitna ng isang mundong maraming inaalok na relihiyon, filosofiya at kaisipan, madalas tayong nalilito kung nasaan ang katotohanan. Sa John chapter 14, ang mga alagad ay nababagabag dahil sa sinabi ni Jesus na siya ay alis na. Si Tomas ay nagtanong, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Ang sagot ni Jesus, hindi lamang isang direksyon kundi sa isang deklarasyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay na sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." John chapter 14 verse 6. Mga kapatid, may tatlong punto tayo ngayong talakayin. Unang punto, si Jesus ang daan, the way. Hindi lamang siya nagtuturo ng daan, siya mismo ang daan. Sa lumang tipan ay ang tabernakulo ay may mga kortina na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, binuksan niya ang pintuan upang tayo ay makalapit ng direkta sa Ama. Siya ang tulay na sa pagitan ng makasalanang tao at sa banal na Diyos. Pangalawang punto, si Jesus ang katotohanan, the truth. Sa mundong puno ng related truth, kanya-kanyang katotohanan, si Jesus ang tumatayong bilang ang ganap ng katotohanan. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago at ang kanyang pagkatao ay ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ang pagkilala kay Jesus ay nagpakilala sa tunay na realidad ng ating buhay at ang ating layunin. Ayan. Pangatlong punto, si Jesus ang buhay, the life. Si Jesus ang pinagmulan ng buhay. Hindi lamang ang buhay dito sa lupa, kundi ang buhay na walang hanggan. At ang paghihintay sa Diyos ay spiritual na kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay binibigyan ng bagong simula at katiyakan ng mga kamatayan na hindi ang dulo kundi simula ng walang hanggan, makikita sa isa sa Kanya. Ayan. Ano ang aplikasyon sa ating binasa? Ang pagtanggap ng katotohanan ay nangangailangan ng eksklusibong pagtitiwala. Hindi natin maaring pagsabayin ang pagtitiwala sa sariling gawa at ang pagtitiwala sa ginawa ni Jesus. Dapat nating suriin saan natin itinataya ang ating kaligtasan, sa ating reliyon ba o sa ating magiging mabuting tao o sa tinapos na ang gawa ni Jesus sa cross. Challenge. Hinahamon tayo ng talatang ito na maging matapang sa ating pananampalataya. Kung si Jesus ay tanging daan, mayroon tayong responsibilidad na ibahagi ang daan na ito sa ating mga mahal sa buhay at na naliligaw pa. Huwag nating ikahiya ang katotohanan, kundi ipamuhay natin ito ng may pagmamahal at integridad. Tayo ay magtatapos sa panalangin.
Panginoong Hesus, maraming salamat dahil hindi mo kami hinahayaang maligaw. Salamat dahil ikaw ang naging daan upang kami ay muling makalapit at sa Ama. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naghahanap kami ng ibang katotohanan o buhay na sa labas mo. Tulungan mo kaming manindigan sa iyong mga salita at bigyan mo kami ng tapang at ibahagi ang iyong pag-ibig sa iba. Ikaw ang aming tanging pag-asa sa kaligtasan. Sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Amen. Shout out sa ating viewers and followers dyan. Kamusta po kayo? Ingat lagi kung ano man ang inyong ginagawa. Happy Monday sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you for watching.